kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. At for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba kumuha ng International Driver's License para makapagmaneho tayo ng sasakyan dito sa Poland. At kabilang sa mga pag-uusapan natin ay kung ano yung mga requirements at ganoon din kung paano yung proseso sa pagkuha ng International Driver's License. Okay, pero bago ang lahat, doon sa mga bago pa lang sa ating vlog, please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. At ganoon din sa ating Facebook account, huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account and pa-like and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Okay? Tara, umpisahan na natin. Okay, so unang pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga documents, ano ba yung mga requirements sa pagkuha ng International Driver's License. Unang-una po dyan yung ating Philippine Driver's License. Yung ating driver's license na galing sa Pinas. So, okay lang po yan kahit pa pang motor lang or pang 4 wheels or pang ano man yan. Wala pong problema yan. Lalo na basta ang imamaneho nyo lang dito is mga 4 wheels lang, mga ganito, mga ganitong kotse lang, pang personal use, ganyan, hindi po siya pang public transport. So okay lang po na ang gamitin nating driver's license is kahit pang motor. Pero kung yung yung imamaneho natin, syempre ay pang passenger like mga van, mga truck or mga bus, ganyan, syempre ibang usapan na yan. So ang pag-usapan lang po natin dito is yung driver's license ay yung International Driver's License na para lang po sa mga pang 4 passengers lang po. 4 to 5 passengers lang yung capacity. Okay? At yun, so unang requirement yung unang document na kailangan natin i-provide is yung physical driver's license natin from Pinas. Dahil i-scan po natin yan at magpiprint po tayo ng at least 1 copy. And then pag nakapag-print na kayo, so pipirmahan nyo po yan ng 3 beses. And then i-scan nyo po ulit yan dahil yun po yung isi-send natin sa application natin ng International Driver's License through online. Okay? So through online lang po tayo mag-a-apply. Maliban po doon sa driver's license nyo na may 3 perma, kailangan din po natin ng 2x2 ID picture na merong white background. 2x2 ID picture na may white background at or di kaya kahit yung mga visa photo size na ganyan na may white background. So kailangan din po natin ng ganun. Okay? Anyway, madali lang naman sundan kung ano yung mga requirements na kailangan natin kasi makikita nyo rin po yun doon sa website na i-send ko naman, ay ilalagay ko naman sa description box ng video ito o di kaya hanapin nyo na lang sa comment section ng video ito. Pwede nyo rin po ako i-message para sa mga katanungan about dito sa topic natin ngayon. Okay, so yun yung mga unang requirements na kailangan natin. So kailangan natin i-provide yun, kailangan i-scan, and then dahil ipiprint natin yon ay isi-send natin yon through online. Okay, at ano pa ba? Syempre kapag magde-drive kayo at syempre kung magmamaneho kayo ng sasakyan dito ay kailangan meron tayong valid visa. Kung wala kayong valid visa, kung walang visa, at least meron kayong TRC. Or kung wala naman yan, expired na yung visa, expired na yung TRC, at least meron kayong proof of application ng
TRC dito sa Poland. At about naman sa application ng TRC, so meron na po tayong ginawang video dyan. Hanapin nyo na lang sa ating mga video. Okay? Yun po yung mga requirements na kailangan natin. At yun nga, kapag mag-apply na tayo through online, so babayaran po natin yung ating international driver's license na nagkakahalaga ng sa pagkakatanda ko nasa 340 zloty. Hindi naman siya ganun kabigat, 340 zloty. And then yung ID is ipaprocess po yan ng within 1 week. Within 1 week, isi-send po yan doon sa address na nakalagay, yung address na inilagay nyo kung saan nyo gusto i-send yung inyong physical card ng international driver's license. Yung international driver's license natin ay ano yun, kumbaga yung mga information, yung mga details ay kukunin nila doon sa inyong driver's license na galing sa Pinas. Okay, importante po yun na yung driver's license nyo ay galing mismo sa bansa kung saan kayo originated, kung saan kayo talagang nakatira, dahil hindi po nila tinatanggap yung mga ibang driver's license na katulad na galing ng Saudi, galing ng, kung halimbawa kayo Pilipino at galing sa Saudi yung driver's license nyo, hindi po nila tinatanggap yun, hindi nila kino-convert. But then, ang good thing naman, kung halimbawa meron kayong international driver's license na galing sa Saudi or galing sa Qatar, Dubai, ganyan, kung accredited naman, pwede nyo naman gamitin dito sa Europe, I think hindi nyo na kailangan kumuha nitong international driver's license. Okay? So, sana po ay nakatulong sa inyo itong video nito. About sa pagkuha ng international driver's license, so pupunta lang tayo doon sa website na ibibigay ko naman sa inyo. Hanapin nyo na lang sa description box ng video ito or sa comment section ng video ito. Ibibigay ko sa inyo yung link para doon nyo na i-open nyo na lang and then diretso na kayo doon sa website na yon kung saan kayo mag-a-apply ng international driver's license. At yun, may instruction naman doon kung saan nyo dapat i-upload yung inyong soft copy, kung saan nyo dapat i-upload yung inyong scanned documents at saka yung inyong ID photos, kung saan nyo dapat i-upload yun. Meron naman pong nakalagay na instruction doon. At yung pag-fill up, hindi naman siya complicated kasi madali namang maintindihan dahil English, hindi po siya Polish. At about naman sa payment, so magbibigay po sila, kumbaga nandun na po mismo yung yung pinaka-online payment, nandun na po mismo. So pwede kayo magbayad through bank, ganyan, through online banking, ganyan. Pwede po kayo magbayad through online. Ano pa ba? So yun, yung card ay marireceive nyo after 1 week. Yung sa akin nga hindi umabot ng 1 week na-receive ko kaagad. Nga pala, take note po, i-make sure nyo po yung inyong address na ilalagay doon, no? Pifill upan nyo doon sa pagkuha ng international driver's license. Make sure nyo po na tama. Kasi kapag nagkamali kayo doon, so syempre madidelay po yung pagkuha nyo ng international driver's license. Tulad ng nabanggit ko kanina, based on my experience, yung driver's license ko kasi sa Pinas is pang motor na i-convert ko lang into international driver's license. Ngayon, baka maitanong nyo, paano kung expired na yung aking driver's license? Okay, paano yun? In my experience, expired na rin yung aking driver's license na galing sa Pinas nung ginamit ko para kumuha ng international driver's license, but still nabigyan pa rin ako. But mas maganda syempre kung yung inyong driver's license na galing sa Pinas is hindi pa expired, para masigurado, kasi hindi ko rin talaga kabisado kung pwede nga ba. Like for example, na expired na siya ng 2 years ago, 1 year ago. Sa akin kasi na expired siya a month ago pa lang, ganyan. Okay, mas
mas maganda para hindi po masayang ibabayad natin sa pagkuha ng babayaran natin, para hindi masayang pinambayad natin, ay dapat valid yung driver's license. Kung hindi naman, i-renew nyo po muna yung inyong driver's license sa Pinas bago kayo mag-apply ng international driver's license dito sa Poland. At about naman sa mga documents, syempre, kahit na may international driver's license kayo guys, ito, tandaan nyo po to, kasi hindi po porket mayroon na kayong international driver's license dito sa Poland is kampante na tayo na hindi tayo magkakaproblema sa pagmamaneho ng sasakyan. Kahit pa po meron na tayo niyan, kailangan dala-dala nyo pa rin yung inyong physical driver's license na galing sa Pinas. Okay? Kailangan dala-dala pa rin po natin yan. Dapat meron tayong hawak. Okay? Dapat yun, dala-dala natin yan. Okay, so yun lang po. Kung mayroon pa kayong mga katanungan regarding sa topic natin na to, huwag kayong may mag-comment at sasagutin po natin yan kapag tayo ay may bakanting oras. Okay, maraming salamat sa panonood and see you in my next video.